Good evening everybody. Good evening everyone. Oo. So ngayon at excited tayong makasama ang ating kaibigan na si EJ. Oo. First time hello sa inyong lahat, sa mga tagapanood natin at sa mga sumusubaybay. Live na tayo sa Facebook. Unang-una, maraming salamat sa oras. Oo, sa oras na at pinagbigyan mo. Last minute ito na invitation pero napagbigyan mo kami. Maraming salamat sa EJ. Sir, unang-una sir, nagpapasalamat din ako na na-invite ako dito sa GSS, of course. Kaibang experience, 'di ba? And thankful din ako, sir. Ako pala yung Ako pala yung pilot episode for your news segment, 'di ba? So, I'm honored, 'di ba? Apa. Ayun, thank you. It's an honor for us to share your story. So, umpisa lang natin to, EJ, no? So, siyempre marami pang tagal niyo nang ginagawa ng show niyo, actually, 'di ba? So, wala pang nag-i-interview at salamat din at napaunlakan mo kami yung unang napagbigyan mo dito sa interview na to. So, salamat sa iyo at sa amin parati yung concept ng pagtatanong ko simula sa pagkabata. So, gusto ko lang kwentuhan mo kami ng childhood mo. Oo. Sure, sir. No worries. Umpisahan ko na, sir. Yeah. Go ahead. Kuya Vic. Para tayo, Kuya Vic. Sige. Okay. Una-una po, good afternoon po sa lahat ng nanonood ng GSS. Ako pala si EJ Abarrientos. I'm your nurse photographer in the UK. I'm a nurse and a photographer. At the same time, I'm one of the hosts of the Nurse There Show as well. So, yun po. So, yung tanong ni Sir Vic, ni Kuya Vic, kung saan ako nag-start, pinanganak po ako sa Albay, Legazpi City. Isa po akong Bicolano. So, yun, doon po ako lumaki sa Albay at nag-graduate bilang, yung first course ko kasi, Kuya Vic, is biology muna sa Bicol University. Yun, so, and nag-nursing ako after I graduated BS Biology sa Manila na, sa Our Lady of Fatima University. Yun po, Sir Vic, doon ako nag-start. Galing. So, bago ka nakapag-UK, obviously nagtrabaho ka muna sa Pilipinas, di ba? Oh, sir. Opo. Bali nung nag-graduate pa ako sa Fatima 2008, tapos nakapasa pa ako ng nursing 2008 din pala, ng November. Nag-work na po ako sa Bicol as a nurse po. So, doon po nag-start. And yun, nakapunta ako ng UK, 2019. So, mga 10 years din po ako nag-work sa Pilipinas po. Okay. Oo. Galing. So, unang sweldo, naalala mo pa? Okay, kailan dumating yung opportunity ng pagpunta sa UK? So, yung opportunity, sir, dumating sa akin, 2018, nag-a-apply na po ako pa UK. Tapos, 2019 po ako dumating dito sa UK. Opo. So, nangyari nun, sir, kasi, marami kasing country, di ba? Pipili ka, di ba? Kung US, Australia, UK. So, wala talaga sa option ko rin yung UK, sir. Ang una, syempre, gusto ko mapag-US. Tapos, si Mrs. nag-work siya sa Singapore. So, nag-try din ako sa Singapore, pero hindi ako pinalad. So, yun, nung may pumuntang agency sa Bicol, nagpa-interview sila. Doon ko sabi ko, may recruitment pala for UK. So, nag-try lang ako, sir. Tapos, yun na, nag-take ako ng English test and ang bilis, tas nandito na agad after like 4 to 5 months ng application. Okay. Opo. Galing. Kumusta naman yung experience pagdating mo ng UK? Ano yung, ikaw ba nga, nagkaroon ka ba ng shock, culture shock din pagdating dito o talaga namang na-enjoy mo agad? Syempre sir, yun eh. Talagang culture shock ako. Parang, kasi di ba yung London kasi sir, nakikita ko lang yan natin, di ba, sa movies. Pag nasa Pilipinas tayo, napapanood lang natin yan, di ba, sa movies. Parang, before pumunta ng UK, pinapanood ko na, ay, sinesearch ko na talaga ako ng itsura ng London, ganun. So, pagdating dito, medyo na-shock ako kasi, sinundo kami ng service dun sa Heathrow. Dinaan kami mismo sa, sa Tower Bridge, sa London Bridge ng service. So, kakarating pa lang, parang nabigla ka, di ba? Parang, wow, nakita mo na yung London Bridge. Pero parang nashock ako ng lamig. Hindi ko na-expect yung lamig. Kasi dumating ako, sir, August ako dumating, parang mainit pa yun sa Pinas. Oo. So, dito parang medyo malamig ng konti. Yeah, pero summer ang August dito sa UK, 'di ba? So okay lang yung hindi masyadong malaking adjustment, 'di ba? Oh, pero siya parang katapusan ng August. Parang yung kasi
Tama, tama. Pero ano na, medyo, alam mo yung parang bagyo na yung time na yun. Ewan ko, malamig kasi may storm ata yung time na yun eh. Nung dumating Yeah, ako. yeah. Mm. Okay, so unang trabaho. Pero na-shock pa rin talaga ako kasi Oo, go ahead. Oo. unang trabaho ko, sir, nagtrabaho ko muna ako sa A&E, which is yung what they call as emergency department, di ba? Pag nasa Pilipinas ka dito, accident and emergency. So, Yeah. din ako nag-start, nurse ako dito. Mhm. Tapos, for 1 year ako nagtrabaho as a A&E nurse. Yeah. Tapos, after a year, naglipat lang ako ng area, which is endoscopy department. So, ngayon, nandun ako ngayon sa endoscopy department for 6 years na. 6 years na. Tagal na pala, no? So, going 6 na rin, sir. oo. Bilang isang OFW para sa'yo, obviously, ikaw ba ang kauna-unahang nakapag-abroad sa pamilya mo or may mga nauna pang kapatid sa'yo? Ay, hindi, sir. Actually, wala akong kapatid, sir. Ano po ako, only child ako. Pero sa family kasi, ang breadwinner namin sa family is yung aunt ko. Yung tita ko, nagtrabaho siya sa US and sa China. Parang manager siya ng isang fabric. Yan. So, siya naging breadwinner ng family. Siya rin isa sa nagpa-aral sa akin, katulong ng mom ko. Kasi parang single yung tita ko. So, ako parang naging anak-anakan niya. So, yun ang nakita ko talaga na nag-abroad. Na ganun pala, nagtatrabaho sa abroad para nagtutulong sa family sa Pilipinas. So, nung nandito ka na, obviously, na-apply mo yung profession mo bilang isang nurse magtrabaho rito. Ano yung kumbaga, challenging part ng pagiging nurse dito sa UK? Ang challenge talaga dito, sir, yung work yung workload. Kasi iba pa rin sa Pilipinas, magkaiba ang trabaho ng yung number ng patient kasi sa Pilipinas, sir, mas marami. Kasi sa government hospital ako nag-work. Pero dito, mas konti yung number ng patient na hinahandle mo. Pero dito kasi yung demand din sa'yo, medyo nakakapagod siya. Pero I can say, pag train ka naman sa Philippines, parang, di ba, easy na lang pag nandito ka sa abroad working. So yun talaga, siguro yung difference, sir, yung difference kasi sa nursing career, sir, magkaiba. Medyo tayo American-based ang Philippines eh. Dito, iba yung UK-based. Okay, same lang naman, nag-alaga ka ng patient. Pero di ba may mga terms na magkaiba? Mga ganon. Yeah. Yun isa sa mga challenge din sa akin. Tapos isa pa rin yun, sir, yung language. Kasi di ba, hindi naman first language natin ng English. So medyo nahirapan ako nung nag-start pa ako dito. So bukod doon, discrimination, nakaramdam ka ba ng, siyempre medyo bilang isang Pilipino, tapos, di ba? So in terms of discrimination, nakaramdam ba dito sa UK o hindi naman? Nung nag-start ako, sir, hindi naman ako nakaramdam. Kasi yung hospital na napasukan ko, halos siguro mga 50% na kaming Filipinos doon na mga nurses. So hindi ako nakaramdam na iba. Parang welcome nilang Filipino kasi iba yung talent natin as a nurse eh. Parang alam nila na in-expect nila na pag Filipino nurse ka dito, sir, sa UK, na magaling ka. So, parang lagi ka, pag may mga, for example, kailangang IV cannulation, parang tatawagin ka, parang pinaparamdam nila sa'yo na welcome ka dito. Yun naman, nung nag-start ako, hindi ko naramdaman, sir, na merong discrimination. Na yung nag-work na talaga ako doon, nakaramdam ako, baka sa patient, na parang medyo, alam mo na, may mga ibang patient na nagdi-discriminate, pero sa mga colleagues ko po, sir, di ako nakaramdam po. Okay, that's good. So, balikan natin yung obviously yung pagkami sa pamilya mo. Nung umalis ka ba sa Pilipinas, single ka pa noon o may family ka na? May na, sir, may family na po ako noon. I have 2 kids po, sir. Nung that time, umalis ako sa Pilipinas, mahirap kasi iwan ko yung wife ko and yung 2 kids ko. So, ang goal ko talaga nung madala ko sila dito. Kaso nung dumating ako dito, after 4 months, pandemic kicks in, medyo nasira lahat ng plano. Kaya for 2 years, di pa ako nakauwi, sir. Kaya nung umalis ako ng Pilipinas, alam mo yung iba yung feeling pag mawawalay ka sa mga anak mo and sa wife mo. Yun ang challenge din. As an OFW. Would you consider that is the biggest challenge sa'yo, yung malayo yung pamilya? Obviously, may mga bata na naiwan, di ba, bilang isang OFW.
So Oh, paano, I think so, sir. I think so, sir. Yun ang biggest challenge as an OFW talaga pag may maiwan ka na family mo sa Pilipinas. Although, mas okay na ngayon kasi meron na kasi tayong, di ba, ang technology ngayon, iba na. Meron tayong video call, anytime pwede kang tumawag. Pero yung, ano kasi, ang problem this is yung, time difference din. Yun ang isa sa mga struggles din, sir. Mm-mm. Actually, 'di ba? So, yun ang advantage, 'di ba? Kasi ako naiwan ako sa Pilipinas nung nag-abroad yung misis ko, baligtad ako naiwan. So, pero dati Baliktad. that time wala pang video call. So, telepono tapos yung communication namin yung tape recorder, 'di ba? So, papadala. Oh, mas mahirap nun, sir. Kasi, di ba, sulat-sulat pa, di ba? Oo. So- Ngayon, isang so- click lang, tawag ka. Exactly. So, yun yung dinanas namin, but parehas, pero yung malayo sa pamilya, yun talaga yung isang 'di ba, para sa ating lahat ng mga OFW, yun yung napakahirap. So gusto ko lang tanungin, dahil ngayon ang balita ko medyo malapit ka ng mag full time dito sa ginagawa mo at gusto ko lang pag-usapan transition ka na. Kung naalala mo pa yung unang sweldo mo nung dumating ka rito sa UK. 'Di ba? Kasi ngayon may mga ginagawa ka ng iba, may side hustles ka. Dalawa actually yung side hustle mo, 'di ba, na ginagawa. So nakakatuwa at sobrang especially yung podcast mo. Pag-uusapan natin maya-maya about dun sa podcast, 'di ba? So Sige po. nauna yung photography obviously dun sa ginagawa mo bago nag-podcast, correct? Yes, sir. Nauna po yung photography. Opo. So kwentuhan mo kami dito sa paano yung nang nasa Pilipinas ka ba, sa hobby ba to? Paano nagsimula yung sa photography mo? Sige, sir. Ganito yun, sir. Yung nung nag-nurse na ako, 2009, na-remember ko nung punta kami ni Mrs. sa Boracay, 2010. Ang camera ko, first camera ko nun, sir, yung Digicam lang. Digicam. Tapos yung trip namin na yun, parang 3 days, 2 nights lang, pero parang meron akong parang 5,000 photos dun sa Digicam ko. So dun ko na feel na mahilig ako mag-picture ng tao, ng lugar. Dun nag-start sa akin yun. Tapos inedit ko yun hanggang na feel ko na parang gusto ko to. Parang passionate ako sa gantong ginagawa. 2011, nabilan ako, nakapunta si Mrs. ng Singapore. Bilan niya ako ang unang camera ko, sir, talaga na pang photo is yung Canon D550. Lumang-luma na DSLR. Meron lang yun na yung kit niya. Tapos bumili rin ako ng, alam mo yung Nifty 50, sir, 'di ba, na 51.8 na lens. Yeah. So yun ang yung naging camera ko. So ginagawa ko lang siya for hobby lang po, sir, na sa mga travel namin ni Mrs. and yung family. Doon po nag-start. Tapos nung nagtrabaho ko doon sa hospital na tiyatrabahoan ko sa Bicol Regional Hospital, which is Bicol Regional Medical Center na ngayon. Shoutout pala, sir, sa lahat ng mga taga Bicol Regional. So nagtrabaho ako doon dahil lagi kong dala yung Canon ko na camera. Kapag meron, sir, na mga events sa hospital, for example, pupunta yung DOH or may guest, ako laging pinapa-photo sa mga events. Pero libre lang yun, sir. Walang tulong ko lang. Tulong ko lang. So nag-enjoy ako ng mag-picture, pero more on napapractice ko yun yung composition ko. Kasi di pa naman ako nun magaling mag-edit eh. Ang edit ko lang nun, mga exposure, yung mga brightness, di pa talaga yung super edit na mga portrait photos, gano'n. So, mga events lang. Okay. So, doon nag-start. Hanggang ilang taon na kino-cover ko yung mga event doon sa hospital. Galing. Yes, sir. So kailan nagsimula kailan ka nagsimulang mag-charge? So, sa Pilipinas pa lang, kumikita ka na sa pagpo-photography. Tama? Ay, hindi po, sir. Hindi po. Talagang hobby lang siya. So, yun nga, sir, yung camera ko noon, 2018 nawala yung camera ko, nanakaw. So parang nawalan ako ng gana bigla sa photography. Ngayon dumating ako dito 2019 sa UK. Siyempre medyo may sahod na tayong maganda ng konti. Naisipan ko, sabi ko, bilhin na ako ng camera. Yun, nag-search ako. So from Canon, bumili ako ngayon ng first camera na nabili ko, Sony A7 III. Yun na, nag-switch na ako dito Sony. Nandito na ako sa UK. So, ang plano ko lang noon, gusto ko talagang mabalik yung
hilig ko sa photography, ano lang, mga random street photography lang, mga portraits, tapos pag Yeah. pupunta ako sa ibang lugar, hanggang, ano na, nag-pandemic, tas after pandemic, yung nakita, actually sir, ito, sabihin ko talaga sa'yo, fan mo ako, di ba? Nasabi ko naman yun sa'yo. Fan mo ako, kayo ni Sir Josh, di ba? Yun ang mga pinapalo ko sa Instagram eh. Vic Rivero, Josh Rosales, Shoutout si na Idol 30. Oo. Oo. Yan, si Idol 30 yan. Oo. So, Ayun, nahilig na ako sa photography noon. mhm. Wala pa sir, di pa ako nag-client. Okay. Hanggang last year, nag-umpisa tong nag-client ako. Yung ka-work ko, magdedebut yung anak niya. Last year. Okay. Nag-inquire siya sa mga photographer. Tapos sabi niya sa akin, ikaw na lang kaya mag-picture sa anak ko. Total, may camera ka naman eh. Di ba? Pag may camera tayo, ano na yan, akala sa atin talagang professional photographer na. Eh ako naman, medyo, sabi ko, sige, kahit di pa ako nakapag-debut, sabi ko, sige ate, pero ano lang, ikaw na bahala sa akin kung di ako mag-charge. Yun ang unang sinabi ko. Di ba lahat naman tayo, sir, dumadaan sa ganyan na proseso, di ba? Na parang di ka muna mag-charge, di ba? Libre-libre. Ayun. Naalala mo magkano yung pinakaunang nagbayad sa'yo? Naalala mo kung magkano binayad sa'yo? Yun nga, sir. Kasi di ako nag-expect ng bayad nun. Sabi ko kay ate, i-free niya na lang. Libre na lang. Regalo ko na yun sa kanya. Ngayon, ang ginawa ko, dahil meron na ako noon na E7 III, meron akong isang, may lens din ako noon. May flash na rin ako. Tinawid ko yung, debut na yun, without any experience sa debut. Di ko alam di ko pa alam yung flow eh. Kasi last ko na-attend na debut, guest na ako eh. So as a photographer, first time ko yun. Okay. Tapos, nung natawid ko yun, sir, na inedit ko yung photos. Na-deliver ba yung expectation ni ate o nung client? Sa anong kumusta yung... Actually, sabi niya sa akin, more than the expectation daw, sir. Nabigay ko sa kanya. So, binigyan niya ako, sir, ng 500 pounds. Aha. Oh, wow. 500 pounds. Binigyan niya 500 pounds. Oo, isang linggo sa ospital yata sa NHS yan, di ba? Isang linggo ba sa ospital yan? Nagulat na ako, sir, kasi di naman, sir. Siguro mga, kung sa bank shift, kung sa overtime, siguro mga 3 na yan, sir. Tatlong araw. Tatlong shift na yan. Araw. Well, actually, yung photography, 500 to start with. It's not a bad thing kasi nga, unang-una, yung para lang sa kalaman ng kliyente, di ba? So, nag-shoot ka ng isang araw, hindi ibig sabihin tapos na yung trabaho. Kalahati pa lang ng trabaho yung tatapos kasi edit mo pa yan. Diba? So, in other words... Pero sir, nung binigyan ako nun, sabi ko, yan sir, yung binigyan ako ni ate sir, ayaw ko pang tanggapin. Sabi ko, ate, sobrang laki naman itong 500 pounds na binigay mo sa akin. Tapos sabi niya, hindi, kasi, ang ganda talaga ng photos. Di na ako nagyayabang, pero yun ang sabi sa akin ni ate. Ngayon, doon ko na feel sir na, may kita pala dito. Kaya palang kumita dito sa ganong side hustle. Ako, wala pa naman ako masyadong experience sa ganyan. Kaya ang ginawa ko nun, sir, may mga nakilala akong mga photographers noon. May nakilala ko isang photographer, sumasama ako as second shooter. Tapos nag-search na ako sa YouTube lagi. Nag-aaral na ako kung, parang mas inaaral ko na siya talaga, yung photography. Yun na. Tapos tuloy-tuloy na yun, sir. Lagi ako nag-second. Yung first client, which is nagbayad siya ng 500, debut yung event, correct? Which is, anong year to? Last year lang to? Debut. Last year lang yan? Last year lang to, sir. Di, 2024 po. 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago. So yun yung first client mo. Tapos, paano ka nahanap nito? Nung first client mo? Nagma-market ka na ba? Or kakilala lang to? Hindi po, sir. Ano yun? Anak ng ka-work ko. Ka-work ko po, sir. Okay. Yung sister ko sa work. Galing. So, after nung patapos nung natapos na yung unang client mo, 'di ba? Natapos na, balik sa ospital, duty pa rin and everything. Kailan nasundan? Mga ilang buwan nagkaroon ng isang client ulit, yung sumunod na client? Actually, sir, the next month nagbunga yun eh. Kasi dahil sa debut na yun, may mga bisita, 'di ba, sir? Yung mga bisita, isa naman sa nakakita doon na bisita, magdedebut naman yung anak niya. Pero
meron na pala siya nakuhang photographer. Pina-shoot niya lang sa akin na ano, na parang pre-birthday lang. Pero at least nasundan, nagbunga pala yung pag-shoot ko na yon. Yeah. Opo, tapos dahil din dun sa pag-shoot ko ng debut, may mga nakakita rin sa akin na ibang photographer which is nag-offer sila na, oy, kung pwede ka ba mag second shooter, which is Mhm. ginagrab ko yung mga ganong opportunity kasi bukod sa meron ka ng konti, ma-enhance din yung photography mo kasi makikita mo yung flow, kung paano yung flow sa mga events. So, sa madaling salita, yung unang client mo, ilang buwan bago nasundan ulit? Kasi nga, hindi ka naman nagmamarket. So, puro referrals lang lahat yung napupunta sa'yo. Tama ba? Apo, referrals lang, sir. Mhm. Doon na rin, sir, doon ako nag-start, nag-post na rin ako sa Instagram ng mga shots ko dahil nung debut na yun. Mhm. So, paulit-ulit lang. Yung parang hinahati-hati ko lang, parang yung mga post ko para may mai-post lang ako. So, doon nag-start. Tapos yung pag sumasama ako sa ibang photographer as second shooter, libre lang. Sabi ko sasama ko to experience na event. Ngayon, yung sinasamahan ko na photographer, yung bayad sa akin is parang pwede kong i-portfolio yung shoot ko, yung pitik ko. Mhm. So yun, doon na ako sir nag-start. Okay. So, sa ngayon, nung 2024, which is yun yung unang year na kasagsagan ng ano yan, di ba? After pandemic kasi ang daming event di ba? So, yun, Opo. especially ng 2022, 2023, daming events talaga. So, ang daming mga nagsisultutan. So, ngayon, gusto ko lang itanong sa'yo, after 2 years, ilan yung gusto mong gawin? Target mo na kliyente sa isang taon ang gusto mong gawin? Kasi, sa ngayon, parang I understand, nagkakaroon na ng transition, di ba? Papunta na dun sa full-time job ka na sa photographer at saka dito sa pagpa-podcast host mo. At maaring eventually, yeah. hindi ka na mag-duty sa pagiging nurse, di ba? Actually sir, in regards to that, parang ayoko trasing bitawan yung sa nursing side ko sir. Mhm. Parang the most is magpa-part-time po ako for Okay. my nursing. Kasi yung nursing kasi yun ang naging ko talaga sir, yung bread and butter ko. Yun ang dahilan bakit ako nakapunta sa UK. Parang the most is magpa-part-time ako. Pero malaking tulong na yun na maging part-time nurse ako. Tapos dun sa question nyo sir regarding sa photography, sa client, di ko talaga maano kung anong exact number per year, pero as much as possible, I want to mahigitan ko yung client ko for the past year. Kasi sir, nag-start lang ako mag-build ng own studio ko, yung limited company ko, last year lang. Mhm. So yung year 2024 to 2025, lagi lang ako nung nag-second shooter, sumasama sa mga photographers. Pero kumukuha na rin akong pakonti-konti na client. Pero yung nag-build na ako ng aking limited company, na-build ko siya early last year. So yun, nung 2025, may mga client na ako under my studio, pero hindi pa ganun karami. Ngayon, 2026, lalo na yung start ng 2026, medyo marami-rami na rin compared last year. So yun lang siguro, sir, na gusto kong higitan every year and ma-reach ko pa yung mga gusto kong mangyari sa aking photography career, especially mga weddings, yan, mga portrait shots, mga engagement shoot. Mhm. So in terms of marketing, karamihang kliyente mo ngayon is nanggagaling sa referrals ng mga previous client at saka dun sa mga kakilala mo, tama? Mostly sir, talaga referrals, pero may mga client ako ngayon na na mga stranger talaga na mini-message ako sa Instagram and Facebook na di ko talaga sila kilala. So nakita lang daw nila yung shots ko kasi siguro na kahit papaano na nagkaroon na rin ako ng portfolio sa Instagram ko and sa Facebook. So nagkakaroon na rin ng mga client from outside, not just referral po. Ang galing. So, ibig sabihin ngayon, hindi ka nag-ads sa Instagram para, sa ngayon, so far, walang ads na binabayaran. So, may mga dumarating na... Wala po. Never ko pa sir Vic na try mag-ads na mag-promote through ads. Never ko pa na try Facebook and Instagram. Yeah. Parang lang ngayon, organic lang. Post lang ako ng portfolio ko, post lang ako ng mga shots ko, tapos nag-message sa akin. Opo. So ngayon, kahit sir yung pinipicturan ko with events, mga maternity shoots, tapos meron na rin akong newborn, nag-newborn na rin ako.
Pero ang marami sa akin ngayon nag-inquire talaga, sir, is debut. Debut. Maraming debut. And yung mga portrait shots sa London. Galing. Galing. So, in terms of kasi obviously sa ngayon, sabi ko nga, ang dami mong ganap, ang dami mong ginagawa. Tatlo yan di ba? Sa pag-duty pa rin sa being a nurse and nagpo-photography ka, tapos yung podcast mong ginagawa pa. So, may time ka pa ba para sa sarili mo? I mean, how do you, balance life, di ba? Parang sabi ko nga, minsan pagka nasobrahan puro trabaho, hindi naman po pwede, di ba? So, may time ka pa ba para sa pamilya at sa sarili mo? So far naman, sir, meron pa namang time. Siguro, yung struggle talaga, sir, nandyan eh. Nandiyan talaga yung struggle mo, lalo na sa ginagawa ko yun, di ba? Full-time nurse pa ako at the moment, sir. Di pa ako part-time at the moment. Mhm. So, pag may day off ako as a nurse, nandiyan ako niyan sa client ko. May mga shoots ako, tapos ang weekend ko, may mga recording kami ni Siege sa podcast. So, siguro, sir, ang naging lang is time management. Mhm. Yun, parang inaayos ko lang as much as possible, ma-prioritize ko yung mga dapat, 'di ba? Pag may client ako, make sure na matapos ko agad. Tapos naman pag may mga time na wala akong ginagawa, I make sure naman na lalabas kami ng family, ilalabas ko yung mga anak ko. Yun. Mhm. Yun naman, sir. Binibigyan ko lang ng time, inaayos ko lang talaga. Pero dami ko talaga, sir, ginagawa ngayon, sobra. Super busy. Kaya I'm planning na to mag-part-time na sa pagka-nurse. Okay. So, kahit na kumikita na yung photography business mo at the same time yung podcast mo, kumikita na rin, hindi mo talaga iiwanan yung pagiging nursing. Yun yung plano mo. Yes, sir. Well, hindi ko talaga sinasarado yung yung pag full-time ko as a photographer and a podcast host na yun na talaga ako, bibitawan ko nursing. Mahirap, sir, eh. Mahirap kong bitawan yung nursing ko, eh. Kasi parang doon na nakatatak talaga sa akin na na nurse ako, parang kaya ngayon in-incorporate ko siya sa pagiging photographer ko. Parang pinangalanan ko na siyang nurse photographer. Kasi hindi siya, the most talaga, sir, is part-time. Kahit 2 days lang papasok ako. Yeah. Well, 'di ba, sabi ko nga, kung ganun talaga kamahal mo yung trabaho mo, kahit gaano kalaki yung kinikita mo, kung gusto mo pa rin gawin, wala namang problema doon. Pero para sa akin, 'di ba, yun talaga yung passion mo eh. Kumbaga, mas nangingibabaw sa iyo 'yon. At walang masama doon. Kaya lang siyempre, 'di ba, kung yung time sa pagpo-photography and everything, but then obviously, in terms of editing, ikaw ba yung nag-edit itself ng photos mo o may team ka na nag-edit ng photography side of it? Ako lang, sir. Ako lang nag-edit po sa mga photos ko. So far naman, kinakaya ko pa naman yung editing sa photos. Ang nangyayari nga, sir, pag may pasok ako, kasi ang pasok ko, sir, ngayon, sa endoscopy department ako, 8 to 6 p.m. So, pag uwi ko ng 6 p.m., pag pakabis ko, naasikaso ko yung mga bata, around siguro mga 8:30 or 9, mag-edit na ako yan ng photos, mga backlogs ko. Tapos, minsan ba, tulog na ako yung mga 12, matapos editing kong 12, tapos pasok naman the next day. Parang yun, yung nagiging routine ko. Work, tapos edit. Ako pa lang sa ngayon, wala pa akong editor, sir. Grabe, sipag, di ba? So, in terms of wedding, sa pag-wedding kasi medyo iba yung di ba? So, sa akin ngayon, the more you market yourself, in other words, mas maraming nakakakilala sa'yo sa pag-wedding photography. Kasi ang daming niyan eh. Kumbaga, ang daming, di ba, may portrait photography, pwedeng maging studio lang para baby photography lang, para newborn, di ba? So, ikaw, lahat sa ngayon, ginagawa mo halos lahat, di ba? Parang, para sa akin, in terms of sa wedding, may ilang weddings na nagagawa mo so far? Under my studio, sir, talaga, kasi nag-start lang ako last year, under my studio, 4 pa lang nagawa ko, sir, talagang full wedding. Tapos meron na akong 2 micro-wedding. Yung mga, yung 2, 3 na mga, yung registry wedding. Yeah. Opo. Pero yung before, marami akong na-shoot na wedding, second shooter ako. Second shooter ako sa ibang photographer. Marami akong na-experience na mga British wedding, pero hindi talaga under my studio. Yun, kasi nung nag-start pala ako under my studio, medyo konti yung wedding, marami sa akin yung debut. Kaya ngayon, I want to concentrate siguro, yun ang isa sa mga long-term goal ko kasi gusto ko rin pasukin yung wedding industry. Yeah. Yan. Okay. So gusto kong ma-market din. Diba? So, in terms of charge, kasi dati kung 500 ka nag-charge, if you don't want me to, kung komportable kapag usapan natin yung presyo ng pagpo-photography, diba? So,
Kasi sabi ko nga, potentially pwede mong kitain yung halos isang buwan. Eventually, pag nakarating ka dun sa luxury market ng pagpupotography, di ba? Yes, Na sir. isang buwan sa NHS na sweldo, pwedeng, may mga nag-charge, nakakilala tayo ng more than that. But then, ikaw, para sa'yo, in the next 5 years time, parang, ano yung nakikita mo in terms of charging your client? To be honest, sir, pag sa question mo na yan, in 5 years time, syempre, siguro iba na yung capacity natin I mean, di ba? Kasi from now, 5 years, yung improvement natin yan sa shoot, medyo iba na. So, at the moment, I can say na tumaas na yung charge ko compared before talaga. Mhm. So, maybe in 5 years time, baka mas tumaas pa lalo. Siyempre, I mean, it depends kasi yan sa output na may bibigay mo sa client, sir. Eh. Pag nakita mo naman na you can deliver what is expected from you, tapos talagang nag-exceed mo yung expectation ng client, you can charge more. Kasi hindi natatapos kasi ang photography, hindi natatapos after the event, tapos na eh. So, di ba, mag-edit pa, marami kami gagawin. Ako, sir, kasi in terms of editing, medyo meticulous rin ako sa editing. Talagang pinapakinis ko talaga yan. Inaalis ko yung mga unnecessary objects na nandiyan nakaharang sa Kailangan. Di ko kaya mag-deliver sa client ng photos na I mean, kahit pa mahal yan or mura or something, gusto ko quality deliver ko. So sa ngayon, medyo umangat na yung charge ko compared before. I think in 5 years time, siyempre baka mas lumaki na kasi tumataas din ang bilihin natin, sir. Di ba? May inflation rate na din tayo eh. Hindi, kasi normal yun para sa akin, di ba? Kasi usually, ang nangyayari kasi, di ba, parang bilang isang photographer, kasi may mga kilala tayong photographer din na, lalo yung mga puti, di ba? Tagal na, minsan may mga 20 years na photographer, nasa wedding industry sila. So, nag-start sila ng, obviously, siguro hindi naman 1,500 simula, di ba? But then sa ngayon, kung 15 years ginagawa mo na yung full-time na photographer, tapos you're charging 1,500 before, in my opinion, dalawang bagay lang yan eh, di ba? Kung 1,500 ka 10 years ago, 15 years ago, tapos 1,500 ka pa rin nag-charge ngayon, dalawang bagay lang yun kung bakit hindi tumataas yung price mo, di ba? It's either komportable ka na yun lang yung i-charge mo o hindi nag-improve yung craft mo, or takot ka na pag nagtaas ka ng benta, mawawala yung income mo. Pero sa akin, is wrong eh, kasi yung inflation, 10% yan, tumataas talaga, di ba? So, tama yung sinasabi mo kanina na kapag next year, tumataas yung bilihin and everything. That's given, di ba? So, sa akin, in my opinion, dapat yung presyo sumasabay. Pero, at the same time, dapat gumagaling yung output. Kasi, di ba, hindi po pwedeng mataas ka sumingil tapos hindi maganda gawa. Di ba? Parang yun eh. So, in my opinion, kailangan, exactly, di ba? Sir. Nga, sir. Di ba? So kailangan natin improve yung gawa, at the same time next year dapat mas mataas na yung presyo ko, 'di ba? Pero in terms of sa pagtaas kasi ng presyo, in my opinion, walang rules 'yon, nasa sayo 'yon, 'di ba? So po pwede kang ika nga sa akin, pwedeng tumaas after 3 months, depende, 'di ba? Kasi walang rules eh, 'di ba? So ikaw, in terms of pricing, I mean, competitive ngayon, on average, pag nag-research ka, on average ngayon, sa wedding especially, yung sweet spot natin, yung talagang full-time na trabaho, yung mga nagsaside hustle, obviously, mas mababa ng konti kasi hindi natatakot yan diba? Kasi may mga regular income sila. So, but in ikaw, sa bracket ng sweet spot ngayon, nasa 1,500 to 2,500 yung charge dito sa UK on average sa wedding photography. Oo. Nandun ka na ba sa bracket na yun? Lumapit na ako dun, sir. Lumapit na ako sa bracket. Actually, nandun ako sa bracket. Yung last ko na wedding, nandun na sa bracket eh. Aha. Sinerte naman, nandun na rin ako sa bracket, yung last ko na wedding sa photography. Yun nga, sir, tama yung sinasabi mo. Kasi hindi lang, sir, yung, di ba, habang tumatagal, hindi lang yung skills mo na i-improve dyan. Siyempre, nagmamahal din ng gamit, sir. Nag-upgrade din ng camera mo eh. Mm-hmm. 'Di ba? Nagmamahal din yung lens mo. Siyempre you need to innovate kasi. You need to makisabay ka sa trend din, 'di ba? Hindi pwede yung photography mo ngayon after 5 years yung pa rin, 'di ba? So, marami kang ini-improve. Yeah. So, yung price mo pag nakita mo siya, kasi depende ang pricing, kasi depende yan sa pag may nagtatanong sa akin na photographer, magkano ba ipipresyo ko
bro, dito sa client ko? Ang sagot ko lagi, ano bang tingin mo muna sa output mo? Ano bang tingin mo muna sa sarili mo? Ano bang kaya mong i-deliver? 'Di ba? Mhm. Pag nakita mo yung output mo na you can deliver talaga what is expected from you, na nakita mo na maganda yung photos mo, and yung mga fellow photographers mo na mga, for example, yung mga senior photographers mo, nag-comment na sa photos mo na parang, wow, ganda ng photos mo. Alam mo na yan, na parang, may feel mo as a photographer na, kaya ko na to. Kaya ko nang magpresyo ng maganda. Tama, Mm. tama. Ganun lang naman, 'di ba? So sa akin hindi po pwedeng yung price mo ngayon is same price pa rin 15 years later, 'di ba? Walang ganun. Unless talagang Hindi yun nga, pwede. sabi ko pa Opo. yung mga iba na mga nakakasabay nating photographer, minsan yung mga puti, ganyan sila mag-price. Sabi ko, wow. Kung 15 years mo na ginagawa to, tapos you're charging 1,500 nung 15 years ago, tapos 1,500 ka pa rin ngayon, it's either hindi nag-grow yung yung craft mo, or takot ka lang Oo. itaas yung presyo mo. Pero at the end of the day, hindi sapat eh. Hindi kasi sapat. Kasi tama yung sinasabi mo, di ba? Lahat nagmamahal yung mga binibili natin, di ba? So, yun, kasama yung ano. So, but Okay. anyway, pag-usapan natin naman dito sa podcast mo, itong pagpo-podcast nyo, natutuwa ako dahil ilang buwan pa lang ginagawa. Grabe yung ano nyo, grabe yung traction dito sa podcast show. Thank you, sir. Gusto ko ikwento mo sa amin doon sa mga makakapanood at nakashare yata to sa page nyo, 'di ba? So, gusto ko lang bigyan mo ng ano, I-share ko pala sa page. oo. Para mas maintindihan nila kung ano yung behind this one, 'di ba? So, gusto ko i-share mo kung paano nagsimula yung idea na to at paano nabuo yung show na yan. Kasi ako sobrang natutuwa ako sa ano, ang bilis eh, 'di ba? Tsaka yung traction talaga. At saka nag-vibe yung partnership niyo ni pangalan nito, ni Sage ba? Si Siege. So Siege po. so kwento mo sa amin paano nagsimula to. Opo. So yun nga, sir. Yun. Umpisahan ko sa, ito kasing podcast, sir, nabuo to by curiosity. Mhm. Ako kasi nung time na yun, last year, mahilig ako manood ng mga podcast sa YouTube. Mhm. Ako sir, wala akong experience as a podcast host. Di naman ako nag-host sa mga events. Pero natutuwa ako pag nanonood ako ng mga podcast. Nung nag-photography ako nun, sir, last year, naisip ko nun, parang gusto ko mag-podcast. Mhm. Mahilig din ako magpara kuha ng mga videos ko rin. Mhm. Pero, hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa. Naisip ko lang, at the back of my mind. So, ngayon, nagtanong ako sa ibang mga photographers. Sir, alam niyo ng ibang photographers dito, tinanong ko sila na, bro, mag-podcast tayo. Marami akong tinanong, siguro mga 3, na walang kumagat sa akin na talaga. Kasi ang bala ko nung una, sir, podcast na ang i-invite namin is mga creative, mga photographer. So initially So yun, parang kinalimutan ko na. And one time, hindi po. Okay. Initially, gusto kong podcast, creative, mga photographer. Kahit hindi naman ako super galing na photographer pa. Parang gusto ko lang, kasi ginagawa yung podcast, parang ikaw yung voice ng story ng guest mo eh. Para to know their stories, 'di ba? To connect to people. Yun naman ang yung main goal ng pag-podcast. Yeah. So yun, nakilala ko si Siege. Ako kasi fan ako ni Siege, sir. Kasi si Siege nag-content siya ng digital nursing. May content creator si Siege dito sa UK. So ang ni Siege, ang content niya is digital nurse. So ako curious ako about digital nurse. So pinapanood ko si Siege, fan niya ako, follower. Ngayon nakilala ko si Siege sa isang event ng mga content creators. Okay. Na-invite kasi ako doon, kinuha ko ng isang photographer as second shooter, ako magpo-photo. So pagdating ko doon, nakilala ko yung mga nurses na nagko-content. Isa doon si Siege. Yun, nakilala ko sa kanya, tapos may common friend kami. Medyo nag-sync kaming dalawa. Parang naging magka-vibes kaming dalawa doon sa event na yon. Tapos nagkakunan kami ng number, hanggang nagko-connect kami, sir. Kasi si Siege, mahilig din siya sa photography. Sabi niya sa akin, mini-message niya ako na, bro, patulong naman sa photography. So medyo nag-usap-usap na kami. Tapos nung one time, sir, nakahiga ako. Nakita ko si Siege, nag-interview siya ng mga nurses. Yun, naisip ko, parang paganda si Siege na co-host sa isang podcast kasi magaling siya. Nag-interview siya ng mga nurses. Sakto, sir, may shoot
may shoot ako sa isang photographer, nag-second shooter ako. Si Sige pupunta doon kasi gusto na rin si Sige mag-expose sa photography. Naisip ko na yung time na yon, sabi ko, sabihan ko to si Sige na baka gusto niya mag-podcast, i-propose ko sa kanya ng time na yon. So yun, sir, sinabihan ko si Sige, in-open up ko sa kanya, at nung pagsabi ko sa kanya, parang nakita ko talaga yung ngiti niya sa akin na parang, alam mo yung ngiti niya, sir, na parang may nag-click sa utak niya, na parang, parang ito nang inaantay niya. Kasi si Sige, sir, gusto na rin pala talaga niya mag-podcast for the longest time. Okay. Tapos itong last year din, meron na siyang plan. May nakasulat na siyang plan for his podcast. May pangalan na rin siya ng podcast, which is The Nurse Nurse Show. Yun ang pangalan niya. Sa kanya galing tong pangalan ng The Nurse Nurse Show. Okay. Oo. So nung nasabi ko sa kanya na, bro, baka gusto mong mag-podcast, may proposal ako sa iyo, mag-host tayong dalawa, nursing podcast kasi pareho tayo nurse. Sabi ko sa kanya, sabi niya, sige, pag-usapan natin. The next day, sir, nag-meet kami sa Central London, nag-coffee kami. Nilatag na ni Sige yung notebook niya. Tapos yun na, pinag-usapan na namin. Sabi niya, matagal ko na itong ginawa, gusto ko mag-podcast. Marami akong niyaya ng mga friends ko, pero mahiyaan din yung mga friends ko. Sakto, sir, ako kasi may 3 akong camera. May gamit na ako, may lights na ako. Si Sige man, may plan na siya, magaling siya sa marketing. So parang nag-sync talaga kaming dalawa. Parang pinagtagpo ba? Yeah. Naniniwala talaga ako sa destiny. Parang pinagtagpo kaming dalawa. Ganda. So yun, doon nag-start. Tapos inumpisan agad namin, nag-list na kami ng top 10 na pwede namin mag-guest sa podcast, kung anong mga logistics na kailangan, kasi kailangan namin mag-produce ng mic. So nag-start kami, sir, July 19, 2025. So 7 months ago. Ang The Nurse Nurse Show. Diba? So paano in terms of planning, 'di ba? Parang kasi parang yung editing naghati kayo sa trabaho diyan, 'di ba? Kasi sabi ko nga yung sa negosyo, maraming nagsasabi na mahirap mayroong ka-partners, 'di ba? So dapat parehas yan. Kumbaga sa decision making, minsan may idea kang ganito. So dapat maging para mag-synchronize yung dalawang idea nyo para magkasundo kayo. Otherwise, kung may idea ka tapos may idea siya na iba, hindi parehas, nagkakaroon ng problema sa partnership ng, 'di ba? So 'di ba? So ang ganda lang ng traction nyo. So paano yung paano nagsimula? So may mga guest list na kayo. Sino yung unang guest nyo? Ang unang nandun, sir, sa list namin, top 10 talaga, si Nurse Even. Si Nurse Even talagang una. Kasi pag sinabi mo kasi, sir, na nurse in the UK, number 1 dyan is Nurse Even. Tapos number 2 namin doon, Manong George. Tapos sunod na, mga ibang content creator. Pero ang unang sa amin, sir, nag-record kami, si Manong George po. Galing. Si Manong George ang head ng Filipino UK Nurses. Yeah. Oo. So, yun, sir, yung sa amin ni Sige, ang sa tingin ko, sir, in terms of partnership, unang-una, you need to have a common goal, kayong dalawa. Yeah. Na pareho ang drive namin pareho ang passion namin dalawa. Parang, we're doing this dahil masaya kami. Like, this is a passion project. Parang di namin alam na kikita to, di ba? Hindi kami focus kung magkano kitain ito. Naka-focus kami dahil gusto namin gawin to, sir. Dahil masaya kami pag ginawa namin. So yun, nung nag-start kami, unang nag-oo sa amin si Manong George, ni-record namin siya. As far as I can remember, sir, ang hirap nung pinagdaanan namin. Kasi dalawa lang kami. Di ba pag sinet up mo na yung camera, tapos bigla kayong uupo, hindi mo alam kung yung camera gumagana, kung naka-focus ba yan, di ba? Yung audio, di mo alam kung gumagana. O walang bantay. So, yung camera ko nun, sir, wala pa tong yung monitor. Fan. Di pa ako nakabili ng fan. So, every 5 minutes, namamatay yung audio. So, humingi kami ng pasensya sa guest, di ba? Buti ang bait ni Manong George. Manong George, pasensya na po. Tumigil na naman yung camera. So, papahinga naman namin ng 5 minutes uli. Tapos, na-remember ko nun, ang 3 camera kasi meron ako, pero ang tripod ko, sir, isa lang. Isa pa ng time na yun. Di pa kami nakabili. So, yung 2 camera ko, nakapatong yan sa upuan may nakapatong pa sa libro. Ganun talaga sa'yo kami nag-start. Ano yung naging fuel nyo? Kasi, di ba, sabi ko nga, lahat naman sa nagsisimula,
wala talagang pera, but then you allocated energy and time for this, and sometimes you need money pa, di ba? Pero at least may konti, at least kayo sa bahay na lang, walang rent kasi, di ba? So ang galing na, pero but at the same time, di ba? So i-edit mo yung episodes, di ba? So pagkatapos ng shoot, i-edit yan and everything. So paano niyo hinahati? Paano kayo naghahati ng trabaho? Kasi yun nga, yun yung isang nagiging problema. Dapat kasi sa simula, alam mo na yung designation ng trabaho mo bilang partner. Alam mo yung role mo. Yung role, dapat malinaw yon, 'di ba? So parang sige, ako sa editing, ako sa production, o kumbaga ako yung sa producer ng ano, dalawa tayong host at the same time, ikaw yung mag-invite ng guest para hati siguro, parang ganoon, ano. 'Di ba? So sir, so ganito ang So ang naging fuel namin talaga dito sir ni Siege, yung yung passion namin na gusto namin gawin yung podcast. Na nag-usap kami noon na nung nag-start kami na masaya kaming gawin to. Na kahit nung binuo ko to sir ng YouTube, na remember ko 2 followers lang, kaming dalawa. Yeah. Kaming dalawa yung follower, tapos yung 'di ba, yung nag-start pa lang kami. Nag-usap kami na, bro, kahit may manood lang sa atin diyan, kahit 5 man yan, 7, wala, patuloy lang tayo. Magpo-post tayo ng video, gagawa tayo kasi happy tayo sa ginagawa natin. Si Siege nga, sir, I'm from East London, si Siege taga West London pa. So kailangan niya magbiyahe ng 1 hour, more than 1 hour just to be here sa bahay ko. Tapos mag-record kami. Yung talaga sir, masaya ka sa ginagawa mo. Yun talaga nagfu-fuel sa amin na pag magkasama kami, ginagawa namin to, tapos nakaka-record kami. Very fulfilling . Yung fulfillment. Yeah. Tapos in terms naman dun sir sa role, naghati kaming dalawa. Ako kasi dito naman yung expertise ko pagdating sa camera. Akong bahala dyan. Sa system, sa pag-secure ng video, sa pag-secure ng audio. Kasi after nyan, ang podcast kasi hindi yung uupo ka lang tapos na . Yeah. 'Di ba? Ang importante pa nag-podcast ka, ma-secure mong mabuti. Lahat ng audio nakukuha, lahat ng video recorded, 'di ba? Mamaya di pala na-record and all. So, si Siege, siya naman ang bahala sir sa marketing, sa pag-contact ng mga guest. So more on sa social media, si Siege ang nagiging social media manager. Ako naman sa mga video and sa audio, tapos sa edit, nagtutulong kaming dalawa. Opo. Galing. So, in terms of kasi ano yung mga struggle so far in terms of batch din nyo ba ginagawa to o paano? Paano yung per episode ba? Paano yung pag-interview nyo? Kasi di ba sa isang araw, iba-batch nyo yung interview nyo para mag-shoot kayo ng 3 guests for example or just 1 guest at a time? Nag-start kami sir ni Siege, nung season 1 namin. Kasi di ba full-time kami pareho na nurse. Ang struggle talaga dun is pagtimbang namin between our full-time job and our podcast. Kaya ang ginawa namin, every weekend kami nag-record ng guest. So, nung nag-start kami, nag-try kami mag-record for 1 day ng 3. For example, Saturday and Sunday. 3 Saturday, meron kaming 3 Sunday. Pero, na-realize namin na hindi namin kinakaya yung 3 sa isang araw. Kasi parang wala ka na rin na energy that time pag pangatlo na. Tapos ayaw naman namin na mag-interview kami ng guest tapos parang medyo drain na kami. Diba? So 3 yung max nyo sa isang araw? Before nagtatatlo kami. Pero ngayon, 2 max namin sa isang araw. Tapos ini-schedule namin yung guest kung kailan. Kasi binibase din namin yan sir sa off naming 2 . So hindi kami pwedeng kung inanapan talaga namin ng schedule kasi kung sabi ng guest ganito ako available, may duty ako. 'Di ba? Ang ginagawa ko naman, mabait naman dun sa sa department ko, nakikipag-exchange ako ng shift, ganoon din ginagawa ni Siege hanggang mahanapan namin siya ng schedule. Tapos pag nahanapan namin siya, hanapan namin ulit kami ng ibang guest na pwedeng sumakto dun sa schedule na yun. So yun talaga naging struggle namin ni Siege sir. Galing. But at least, 'di ba? So very rewarding kapag lalo na kapag nagto 200 views kayo, 'di ba? Sarap lang, 'di ba? Sana all. So in terms of 'di ba? Mga basher naman diyan talaga, hindi mawawala 'yan. In terms of paano niyo hina-handle 'yan? Na-bash na ba kayo? Ikaw personally? Sir,
Oh, sir, marami na. May mga bashers na rin kami. At sinasabi nga nila, once na may basher ka na, you made it na. Pag may basher ka na, gusto sabihin, pinapanood na talaga. Pinapanood na yung show nyo. In terms naman, sir, sa pag-handle ng bashers, kasi nag-usap din kaming dalawa niyan eh. Ako naman, gusto kong sumagot. Gusto kong sumagot sa basher. Pero, sabi ni Siege sa akin, bro, ako na ang sasagot. Ayaw lang, ano ka lang dyan. Steady ka lang dyan. Pero pag si Siege naman ang sumagot, sir, sa basher, in a good way naman ang pagsagot niya. Talagang, hindi porke may basher dyan, sasagutin mo rin ng di ba? In a good way, na positive pa rin yung sagot ni Siege, di ba? Ganon ang namin. Kasi pangit pag dalawa kaming magsasagot dyan. Kasi, ang basher kasi, natural yan eh. Meron ko talaga magiging basher. Pero, at least nanonood sila. Pinapanood ka nila. Tama. Yun ang magandang doon. Kaya nga binabash kasi pinapanood nila yung video mo. Yeah, exactly. So but then hindi naman may iwasan nga, 'di ba? Pero sa akin kasi para sa akin, 'di ba? Meron na mangyayari na ganun talaga eh. Part na ng journey yan. Sabi ko nga, 'di ba, pag nag-podcast ka, prepare ka na dun sa mga darating na ganyan. So dapat hindi pwedeng balat sibuyas ka rito, 'di ba? Na ika nga sensitive ka at hindi mo kayang tanggapin yan, wag ka na magtuloy kasi talagang mayroon at mayroon. Pero sa awa naman ng Diyos, yung sa atin naman so far, touch on wood, di ba? Constructive naman lahat. Oh, sorry, kasi pag madamdamin ka na talagang dadalhin mo yung comment ng isang tao dun sa mahirap eh. Yeah. 'Di ba? So ngayon na ibig sabihin ang ganda lang ng result ng ginagawa nyo at So sabi ko nga, 'di ba? So ang fuel talaga sa atin sa ngayon, 'di ba, ng mga ganitong ginagawa sa pagpa-podcast at sa 'di ba, kasi wala naman talagang pera sa una. Yung likes man lang at saka share ng video at saka yung mga comment na natutuwa sila sa ginagawa natin. Sarap lang, 'di ba? So yun lang yun eh. Ang laking bagay na sa atin, priceless na yun kumbaga. So in terms of moving forward, 'di ba? So kayo ba mainly, kasi may mga international guests na rin kayo. Sila yung nagpupunta sa studio nyo, which is napakaswerte nyo naman. Di ba? Opo, sir. Oo. Galing. So, sabi ko nga, napakaswerte nyo dahil yung mga guests nyo, kahit international yung guests nyo, sila yung nagpupunta sa studio nyo. Which is, unang-una, nasa bahay yung studio mo, walang renta and everything. So, pabor na pabor, di ba? Kumbaga, ang laking bagay nun na sila yung magpunta dyan para may interview mo. Kasi kami, dito sa JSS, nagre-rent pa kami actually ng hotel and everything. So, kaya ngayon, nabuo din tong studio namin para sa mga live interview natin para mabawasan yung, 'di ba? Yung cost kasi sa totoo lang, 'di ba? Sabi ko magpa-podcast ka at medyo, 'di ba? In the last few months, zero talaga 'yan, 'di ba? So, given yun eh. So ngayon, na kumikita na yung podcast nyo, 'di ba? Kung pwede mong i-disclose, 'di ba? Sa nasimula 7 months ago, zero audience lang, 2 lang kayong followers. Ngayon, in terms of number, magkano na yung kinikita ng pagiging podcaster mo? Actually, sir, to be honest with you, siyempre, di ko naman nasabihin na hindi kumikita yung podcast. Meron naman siyang talagang revenue from Facebook and YouTube. Di ba, sir? Pero tapos, at blessing din na meron na rin kaming, kahit pa paano yung mga sponsors na rin na lumalapit. So, meron na. Pero, kami kasi ni Siege, sir, kung anong kita ng podcast, hindi namin siya ginagalaw na for us. Yeah. Kaya di ko talaga masabi na, kasi kung nagbuo na kasi kami, we are under limited company. So, so doon naman, sir, sa namin, sa kita, nandun lang siya sa bank. Kung magagastos lang kami doon kung anong mga kailangan. For example, may kailangan kaming gamit. Kasi so far, sir, yung nagastos namin sa mga gamit is medyo malaki. Kaya kailangan muna kami mag-ROI for that. Oo. Pero yung talaga yung kita na meron na kaming na separate sa bulsa namin. Wala pa, sir eh. Kasi wala pa. Pero may team na kayo ngayon, so obviously mauuna yung team bago yung producer at saka yung host, mauuna yung team dapat. Yes. Opo. Actually, yung sa team, sir, yes, kino-consider namin yung isa team kasi at the moment, siyempre pinapolish din namin kung paano kami magbigay din sa team namin kasi we are composed of, ilan ba kami? Anim kami sa team. So yeah, meron kaming sa marketing and so sa tumutulong sa akin sa camera. Yun. So good thing yung ibang friends namin, actually yung team namin, sir, volunteer yun. Wala talaga silang
minsan sila pang pupunta dito sa bahay namin, magdadala pa sila pagkain eh. Galing. Ang bait ng team namin. Hindi, Parang si Oo. Diyos lang din yan. Oh, si Diyos Rosales, volunteer din sa akin. Oo. Diyos, shout out sa Diyos. Oh, ang laking tulong sa akin nung may mga... Pero- yan Kasi Sir Diyos. sana, marami na utang dyan para, makasasahod din yan eventually. Oh, ganoon din kami, sir. Ganoon din kami, sir. So, yun din ang plano namin for our team na eventually, sabi naman, di naman namin sila kinakalimutan, di ba? Kasi sila yung mga friends din namin sila, friends ni Siege, tapos included si Mrs. dun sa team. So, eventually, talagang dapat talaga may mabigay naman kami sa team namin. Pero so far naman, dahil nag-start pa lang naman kami mag-earn, so, inaayos muna namin. Tapos, kami nga ni Siege, wala pa talaga kami, sir, na nandun lang, kung anong kitain, bigay ng, kung may bayad na ba, may sponsor na ba, nandun lang siya sa loob lang ng The Nurse Show account lang. So, wala pa kami, sir, natatabi. Pero hopefully, di ba, in the future, mabigyan namin yung team, tapos, makompensate. Galing. Well, I mean, saan nyo nakikita papunta to? I mean, obviously, podcast is potentially media company yan, di ba? You're creating something beautiful na, di ba? Sabi ko nga, potentially pag lumaki yung channel, pwede ka mag-exit dito na ibenta yan as a company, media company. Kayo, anong plano nyo in terms of in a long term? Long-term goal namin, sir, of course, for The Nurse Show is maging worldwide siya, na makilala siya talaga sa buong mundo na for Filipino nurses. Kasi ang dami naming nurse sa buong mundo. Siguro ilang nurses yan. Kung sa Pilipino, I think mga 700,000 nurses all over the world. So, ang nanonood sa amin, hindi lang nurses di ba, sir? Family ng nurses, asawa, anak. So, gusto namin makilala siya talaga sa worldwide. Yun naman talaga. Kung mangarap ka, sagarin na lang natin, di ba? Ano na, worldwide na. Tapos, ang The Nurse Show, ang balak namin, hindi lang siya na-contain dun sa pagiging podcast niya. Kaya ginagawa namin to, di ba, sir? May house raid. Tapos in the future baka maggawa kami ng mga event, 'di ba? Isa rin 'yan sa mga plano. 'Di ba? You need to innovate. Isa sa mga plano na pag lumaki siya, pwede kami mag-organize ng events, 'di ba? Mga Filipino communities dito sa UK. And at the same time, one of the goal is mag-travel na kami all over the world just to interview nurses. Kami nang lalapit sa mga nurse. Tulad ng ginawa mo, sir, 'di ba? Pa-Dubai ka. So, yun ang gusto namin, makabisita kami kasi sa sa YouTube namin, number one na country na nanonood ng YouTube namin is USA. Dami. Amerika. So maraming nag-invite sa amin sa US. So, gusto namin puntahan sila, tapos magkaroon kami doon ng podcast, mag-interview ng nurses doon. Kasi ngayon, nag-start lang muna kami sa UK. Yeah, pero long term, sir, gusto namin buong mundo. Galing. Ang galing. So nakakatuwa lang, 'di ba? Kasi sabi ko nga 7 months, grabe yung traction na ibibigay niyo, tsaka yung pagbilis ng followers kasi swertihan at yun nga pag minahal ka ng tao, ang sarap na lang dire-diretso na yan, 'di ba? So yun. Nagpapasalamat lang kami, sir, talaga sa nagpapasalamat kami, sir, sa tinanggap kami ng nursing community. Tapos maraming nanonood din na kahit hindi nurses na nakaka-relate. Maraming nakaka-relate sa mga kwento. Kasi ang mga nurses, di lang sila contained sa pagiging nurse, maraming storya talaga behind them. So, yan. Galing. So, sino yung pinakamalaking guest ang na-interview niyo na? So far, masasabi ko, may mga malaki ng guest. UK, sir. Nurse Even. Alam mo, sir, yung number one na nilagay namin doon nung nag-start kami ni Siege, July, first week of July, nag-coffee kami, naglista siya ng 10. Number one doon si Nurse Even. Hindi pa kami kilala Nurse Even, hindi namin siya kilala. I mean, kilala namin siya sa content creator, pero hindi pa kami kilala. Pero, I'm happy na na-interview na namin siya. And surprise na lang, di pa namin ni-release yung video. Surprise. Hindi pa lumalabas. Kung kailan namin siya, hindi pa lumalabas. Di ba? Yes, sir. Kasi, yung tanong ko lang din, kasi isa rin yun sa mga pinagdadaanan na para nakaka-resonate din ako sa inyo, di ba? So, meron tayong mga pangarap ko interview, di ba? May list ka dyan may top 10 list ka, ika nga. No? Pangarap mo talagang interview niya mga yan, o gusto mong makausap mo, maging guest yung mga yan. Sa experience nyo ba,
siyempre number 1 pero nandun sa listahan. Ilang tao muna o ilang guest muna bago kayo napagbigyan ni Nars Even? Actually, sir, si Nurse Even kasi busy siya eh. Yun nga. Sobrang dami niyang show. May mga bank ship show siya. Pero nung nag-start kami ng The Nurse Show, wala pa kaming pinopost na wala pa kaming pinopost na episode. Intro pa lang, sir, no, The Nurse Show. Nanood kami ni Sige kay Nurse Even sa The Punk Shift show niya sa London. So nung nanood kami noon, bigla kaming binanggit ni Nurse Even na habang nasa stage siya, nasa-stage naga-show. Tinawag niya kayo, nandito pa rin The Nurse Show. So nabigla kami doon ni Sige na parang malaking bagay sa amin yun na banggitin na lang kami doon sa show niya. Sabihin, pumasok pala tayo sa sa isip ni Nurse Even. So, yun, nakita kami noon, tapos sinabihan namin siyang i-guest siya, pero dahil busy si Nurse Even that time, so, ngayon, nakalipas ng 2 season, and ngayon, naka-record na kami sa kanya. So, maraming dumaan ng guests. Pero ngayon, we're so happy na, opo. Galing. Pero meron din, sir, meron din kami na si Daddy Dazzo from the US. Okay. Si Daddy Dazzo from the US. Kilala rin sila sa US, si Nurse Aaron, na kilala rin sa US, di ba? Dito rin sa UK, si Arbitong, na Arbitong Photography. So, yung top 10 nyo na nasa top 10 list nyo na gusto nyong makausap, natapos na yon? Nagawa nyo na lahat? Hindi pa, sir. Meron pa kami doon na hopefully makuha namin. Okay. Pero hindi pa siya. Pero na masasabi ko yung top 10 namin, 80% na siya. 80% na guest na namin. Pero sa una minsan, di ba, parang minsan kasi may mga request tayo na maging guest nila sa atin. Pero in terms of rejection, hindi naman nag-no sila. But then, tama yung sinasabi mo kanina. Minsan talaga yung schedule lang kasi sobrang busy din talaga ng mga tao na yan. Di ba? So, I believe rejection. Na-reject na ba kayo? Sir, I believe kasi, sir, na merong right time for that. So, kahit niyaya mo sila mag-guest sa podcast mo, and kung di talaga mag-jive yung schedule nyo, and kung di pa talaga ready, there's always a time for that. And I know naman na basta nagpe-pray ka lang na, 'di ba, to help the show. Si Lord naman may tamang patama-tama kung kailan talaga 'yan. So kami ni Sige naman, sir, binamanifest namin lagi pag may gusto kami mag-guest na isang tao. Manifest natin 'yan, may guest natin 'yan. And eventually bigla na lang nag-guest namin, na-record na namin, and nagsabi kami, bro, pangarap lang natin to dati. Ito ngayon nandito na tayo. So lagi kaming ganyan. Galing, di ba? So, ang bilis ng oras na, AJ, so nakaka-1 oras na tayo. So, alam ko napaka-importante ng Cadwin sa'yo. So, gusto ko na lang invite mo yung kung may mensahe. Maganda nga ako siya Parang ang bilis lang parang kulang. But anyway, so gusto ko ibitahan mo yung mga possible na mga nanonood sa channel namin na possible client or, di ba, dito sa show nyo, sa ginagawa nyo podcast. So, this is your time to invite them. Yes. So, guys, sa lahat po ng nanonood ng GSS, kay Kuya Vic, i-invite ko po kayo, manood po kayo ng The Nurse Show. So, that's podcast made by nurses for nurses. At kahit hindi po kayo nurse, pwede kayong manood. So, mapapanood niyo po kami in all social media platforms and on YouTube, especially yung long form namin. And meron din kami sa Spotify. So, please follow and watch The Nurse Show. Yun po, sir. Galing. So, advice lang dun sa mga sa mga creative na gusto magsimula, 'di ba? So, marami tayong mga maaring nurse din na gustong pumasok sa photography or kung hindi man photography o maaring ibang business o podcast or anything. Ano yung masasuggest mo o ma-advise mo sa kanila? Sige. Advice ko lang sa lahat sige, sir, sir, sa mga nurse or sa lahat na? Sa lahat. So, sa mga nanonood lang na pwedeng ma-inspire din kasi sabi ko nga, di ba, potentially, sabi mo nga, nagsimula lang sa hobby dati, ngayon kumikita na ng pera. Kasi pag naging trabaho, yung gusto mong gawin, kumbaga yung hobby mo, kumikita ka na ng pera, mas masarap gawin yun. Parang hindi na siya trabaho kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Correct. So, gusto ko lang, di ba, kung may mga nanonood at gustong mag-transition din from 9 to 5, bigay ka lang kung ano yung ma-advise mo na hindi, possible pala. Kasi ikaw, malapit mo nang maramdaman, which is sa tingin ko nga, napakaigsi ng panahon.
malapit-lapit ka ng maging full-time. But then sabi mo nga, kahit siguro 2 araw, gagawin mo pa rin yung profession mo. Sabi mo nga, di ba? So, which is, for me, is not a bad thing, Sige. di ba? Sige, advice ko lang po sa lahat. Unang-una sir, advice ko sa mga sa lahat ng mga nurses na kahit nag-work kayo ngayon as a nurse, don't contain yourself na parang nurse ka lang, 'di ba? You need to follow what your passion is, 'di ba? I know passionate ka about nursing, but you need to explore your creative side din. 'Di ba? Kung passionate ka sa isang bagay, for example, you like photography, maging photographer ka. Tapos kung may talent ka sa pag-makeup, pwede ka maging makeup artist. Kung mahilig ka magturo, pwede ka maging coach. Like, if you want to explore, do it now, 'di ba? Do it while you're young. And life is short. Yun ang sabi ko lagi, life is short. Kung kailan mo pa yan umpisan, pag medyo matanda na tayo, na di natin kaya. So ngayon, kahit nursing ka, or gusto mong explore yan, malay mo in the future pagkakitaan mo, 'di ba? It will start as an hobby, but eventually it will grow as long as you're passionate on it, may drive ka, ma-achieve mo yan. And advice ko naman din sir sa mga photographer na tulad ko, na just keep practicing, just keep shooting, and yun, mahalin nyo lang yung ginagawa nyo. That's the most important thing. Kasi pag mahal nyo ang isang bagay na ginagawa nyo, hindi kayo napapagod. Yan. And always, empty your cup pala, importante yan. Pag may nagtuturo sa inyo yung ibang photographer, huwag kayong masyado, yung, alam ko na yan, magaling na ako dyan. Hindi, just always empty your cup. Parang, i-drain mo lang yung muna, zero mo muna yung brain mo, makinig ka, di ba? It's always good to hear from other people yung mga advices nila. And sa lahat naman ng, na gusto mag-explore talaga, di ba? Kung gusto nyo rin mag-podcast, why not? Di ba? And, just be creative and just follow your dreams. Yun lang po, sir. Galing. Mm-mm. So, yan. So, kung may aabangan sila sa Nars Show nyo, imbitahan mo yung mga followers natin kasi nakashare sa page nyo to, di ba? So, invite them to, kung ano yung may mga pasabog kayo in the next few weeks. So, this is your time to invite them, yeah? Sige, sir. Okay, so, at the moment, we are on our Valentine's special pa rin. So, kaka-release lang namin ng second Valentine's special yesterday. So, meron pa kaming isa for next week. And magkakaroon kami ng season ender at the end of February. Abangan nyo ang guest namin. May pasabog kami sa season ender ng aming season 2 ng The Nurse Show. At mag-start kami ng season 3 by April. So sir, sa April season 3, medyo malaki yung pasabog namin dyan. Medyo magaganda yung lineup ng guest namin dyan. So abangan nyo lagi guys, The Nurse Show. Galing. Napakagaling. Salamat AJ. Sabi ko nga, 1 oras napakabilis. Actually, lang magpas na tayo ng 10 minutes sa ating oras. At Oo nga. appreciate ko yung time mo. Alam kong sobrang busy mo rin. At maraming salamat. Dun sa mga nag-tune in, salamat din sa mga fans nyo at sa mga followers nyo na nag-tune in, nanood at nagtyaga ng 1 oras manood. Lalo kay Diyos, hindi siya pumalas. Kay Ma'am Crazy, shout out sa'yo. Bye. Thank you, Sir Sir Josh. mga nanood. Maraming salamat. Yan si Diyos, hindi nagsasawang tumulong at sumuporta sa Global Success Stories, is part ng team na hanggang ngayon hindi pa sumasahod. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood at hanggang sa muli, sana po ay may na-full. Yes, sir. Thank you po, Sir Vic. Thank you, Sir Vic. It's an honor talaga na maging guest nyo dito sa No, it's a pleasure for us and maraming salamat din dahil unang-una sa amin it's an honor to ikaw yung maunang guest namin sa creative series namin. So, salamat dahil alam ko kahit last minute na yung invitation namin sa iyo, tinanggap mo. Nakakabilib lang din kasi ikaw yung taong 'di ba, sa first time kita ma-invite na nag-yes ka kagad. So, napakadaling kausap at na-appreciate ko yung yung pag-yes. At saka 'di ba, sabi ko nga pag may opportunity dumarating, dapat hindi tinatanggihan talaga yan eh. Yes lang ng yes tayo. Ito pala sabi ko, di ba sir, sabi ko sir, kasi sir pag may gimagatong opportunity, always grab it. Tapos, ako kasi sir, kahit si Siege naman, ang namin, always show up. Kasi, pag may nag-invite sa'yo, kahit mga event, you never know kung sinong makilala mong tao dyan na, di ba, magko-connect ka at matutulungan ka. So, just always show up and grab the opportunity. Yun lang, sir. Tama. So yun, maraming salamat sa EJ at sana ay may nakapag-add din kami ng value sa iyo at for sure sa amin. Maraming salamat at
yung mga followers niya sana mag-follow din sa amin. At saka yung mga followers naman Okay naman, sir. Okay naman. stories, follow nyo rin sila si EJ dito sa Nars Show nila at sa photography page, kung mayroon kang page, EJ. Ilalagay ko dun sa sa description dito pag na-finalize na natin yung video. So maraming salamat po ulit at EJ, thank you so much. Oo. Okay. So ayan, I'll see you soon guys. Siguro Thank you, sir. Thank you, sir. And hopefully, sir, mag-guest kami ni Sige sa podcast mo. for sure. Oo, gagawin natin yan. Yung in-person namin kasi patuloy pa rin namin ginagawa yan. Thank you, sir. Maraming salamat po. More power to GSS. Thank you EJ. Thank you so much. Thank you. At yun, so maraming salamat po ulit sa inyong lahat doon sa mga nag-tune in. Salamat po at sana po ay nakapulot kayo ng aral at inspirasyon dito sa ating episode ngayon. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Thank you guys.